What's up mga kabsat? Ngayon pupunta tayo sa pasyal ko kayo sa Paronia Park. Kasi nung last na pumunta ako doon, medyo matagal na rin yun. 3 taon na rin yata yun. 4 na taon. Mga magpa 5 years na rin. Ganon. So, punta natin ngayon kahit napakainit. Temperature ngayon, 45 degree. Yung temperature ngayon. So, itong isa, yan, si my wifey, punta ng Kabayan. May bibilin daw siya. Lalabas kami. Tara na! Paano ko susuotin to? Kaiba. Pero ang inyong lingkod, magsasapatos. Baon nating tubig kasi napakainit mga kabsat. Baon tayo tubig. Kumakalansing yung bulsa ko kasi dito nilagay yung susi. Ayun siya, nangunguna pa oh. Dito sana ako dadaan mga kabsat kaso sumabay kasi itong isa kaya samahan ko na siyang tatawid. Bata pa naman to. Bata pa naman siya, mahirap na kapag hindi siya makita. Sabihin nasan yung magulang niya, napakapabaya. Ito yung usual na dinadaanan namin mga kabsat kapag Pero si Madam, kapag kagabi, hindi ko siya pinapadaan dito, mahirap na. Baka kasi merong umabang sa kanya dito. Takawin pa naman to sa sa mga manyakis. Sabi niya, wag ko na daw siyang samahan kasi konti lang naman daw bibili niya. Bibili niya lang naman, mga pang-ulam-ulam lang namin. Para kapag nauwi ako, diretso luto na. Yun yung kadalasan kong binablog mga kabsat. Kapag umuwi ako, nagluluto na rin ako para pagdating niya, kakain na lang siya. Yun yung bibili niya, ulam. Napakainit mga kabsat. Kung alam nyo lang, ano ba yung temperature dito ngayon? Yan 46 degree. Kita nyo ba? 46 degree. Yung init. Ito yung mahirap dito kapag tumatawid mga kabsat. Tignan mo, lalo na dito. Pag wala siyang kasama, delikado din. Tawid-tawid ba? Tara baby, may tumawid oh. Oh, nakabidyo kayo, nakabidyo kayo. Ito yung araw na nakabsat yung mga talagang nakakasunog, mga ganitong oras. Pero alas 6 na nito mga kabsat. Alas 6 na ng hapon. Bibi. Itong tumbler ko nga pala mga kabsat, ito yung ginagamit ko kapag nag-gym ako. Pero mas priority ko siyang dalhin ngayon kasi napakainit. Mas priority kong dinala siya ngayon mga kabsat kasi napakainit niya talaga ngayon. Ang init ngayon. Tapos maglalakad pa ako para sa Paronia Park. Dito na siya liliko, papasok. Ingat pagtawid baby ha. Bye-bye, love you. Diyan na siya.
Bali yung ano kasi punta tayo ng Parwania Park. Doon dapat ang daan ko mga kabsat to. Doon dapat yung daan ko. Sa likod niyan. Kasi na-i-vlog ko na yan din yan nung nakaraan eh. Sa likod niyan. Block 1. Parwania Block 1. So punta tayo sa ano. Dito pa rin sa usual. 112 Street 112. Yung dadaanan natin ngayon. Tapos sa 112 Block 3. Block 3 na to actually. Tapos ito yung parking lot. Parking lot ito. Ang daming parking lot no mga kabsat. Yan, parking lot din yan. Kapag nakita mo sa Google Map, kita yan sa Google Map eh. Yung parking lot na yan. Pero pay parking yan mga kabsat. May subscription din yan. Nakita ko lang mga kabsat kasi ngayon meron kaming issue na ano dito sa yung sa mga tao ko normally. Nagkaroon sila ng problema. Yung problema nila, yung building nila na de-demolish. Dito kasi meron silang bagong rules yung mga bagong building, mga lumang building. Yung mga lumang building talaga, dine-demolish na for the safety na rin ng mga mga nakatira. Ngayon sa isang panig dito sa May Kuwait, dinemolish yung building nila mga kabsat. Ngayon, ganito yung itsura niya kapag nade-demolish. Ayan, ganyan yung demolish niya. Yan yung mga building na na hanggang 3 floor lang, ganyan. 3rd floor. Mayroon din tayong mga dadaanan na na dati kong dati naming accommodation. Accommodation yun yung libreng bahay, pabahay nung company mo dito sa Kuwait kapag direct hire ka ng Pilipinas. So, dadaanan natin yung mamaya. Papakita ko sa inyo kung saan kami dati nakatira. Though pinakita ko na to last 4 years ago, doon sa pinakaunang vlog ko bago ako tumigil mag-vlog. Makikita niyo na yun doon. Pero papakita ko pa rin sa inyo ngayon. Titignan natin kung may mga bago kung may bago nang nag-rent sa buong building, hindi sa buong flat lang. Sa buong building. Alam ko, pinaparentahan ulit yun eh. Check natin mga kabsat. Mga kabsat, nakatawid na tayo mga kabsat. Diyan ako galing, Magatir Mall. Dito tayo papunta. Tawid lang tayo mga kabsat. Bali dyan yung daan ko dapat mga kabsat. Pero mas trip kong dumaan dito. Tama, dyan na lang tayo dadaan. Check natin dito. Parang mas trip kong dumaan dito. Yan, walang masyadong tao. Kasi meron sa kanila mga kabsat, masyadong papogi. Alright. Hindi, sila, ayaw nilang nakukuhanan ng video. Kaya dito tayo sa safe. Ito, matagal na tong building na to mga kabsat. Matagal na yung inaayos eh. Pero hanggang ngayon inaayos pa rin. Hindi ko alam na tigil yata yung project nila. Pero kapag di natitigil-tigil yung project nila, saglit lang yan eh. Baga gawa agad yan eh. Wala pang isang taon, gawa na yan. Gano'n sila kabilis dito. Kagabi mga kabsat, nung kasi di ba na kwento ko sa inyo mga kabsat na yung isang area dito, kumbaga isang city dito sa somewhere else dito sa Kuwait, sa Jilib, yan. Dinimolish nila yung mga lumang building. Ngayon, kagabi at saka nung nakaraang gabi, punong-puno tong ng mga grupong mga
mga Indiano, mga Bengali, mga ganyan. Kasi naghahanap sila ng flat. Kung wala silang makitang flat, sinuyod nila to mga kabsat. Ganun sila katsatsaga. Kahit na ngayon na napakainit. Temperature ngayon 46 degree. So, sobrang init talaga. Tapos sa hangin pa ng ganun din kainit. Nga. Bless you. Tapos dati, dito din yung gym ko dati sa may dulo niyan. Pinakadulo niyan. Sa pinakadulo ng building na to. Kasi 4 na building, 5 building yata to. Sa pinakadulo niyan, andyan yung, yung gym ko. Yan, pero nilalakad ko lang yan. Yung iba kasi nagji-gym mga kabsat, inaano nila sumasakay pa sila. Yan, dyan sa pinakadulo yan. Pero ako kasi mga kabsat, ang ano ko, kaysa mag-treadmill pa ako, ang ginagawa ko, nag-ano na lang ako, lalakad na lang ako. Kahit na may kalayuan talaga siya. Dito tayo sa may parking. Kasi baka may makasalubong tayong parak. At least dito, walang parak. Depende lang kapag naka-break. Kasi marami na silang nahuling mga walang visa. Nagtatago din doon sa area kung saan sila nag-demolish ng mga building. Doon silang lahat, pugad nila yun Pugad din ng ng mga walang hiya. Kasi doon mo makikita yung mga nag-hold up, ganun. Pero bihira lang naman dito. Doon mo makikita yung mga yung mga kasi mga walang visa yun mga kabsat. So ibig sabihin pag walang visa hindi ka makahanap ng trabaho. Yun. Gumagawa sila ng hindi maganda in order to survive. Yun. Ganun yung nangyayari. Pero kaya dito na lang tayo. Naif. Ito. Tayo sa may Pero mamaya ikutin natin yan sa likod mismo mga kabsat. Ganyan sila makipag-usap kapag may kausap sila sa telepono. Lakas-lakas ng boses, kala mo naririnig. Kala mo may kaaway. Maski yung mga ipis na marami akong kilalang ganyan, ipis. Makipag-usap sa telepono. Pakalakas, talagang kala mo yung may inaaway. Tapos sisigaw pa yan. Kapag nakikipagtalo, talagang sisigaw din siya sa telepono. So yun, malapit na tayo mga kabsat. Malapit-lapit na tayo. Tagatak na yung pawis ko. Yun yung mali ko, wala akong pamunas ng pawis. Ito, ang ganda rin dito. Lawak ng parking lot. May bayad na yata ito kaya wala nang masyado nag-ano May bayad na rin yata siya. Kaya tingnan mo naka-espalto na. Dati lang to buhanginan. Ngayon naka-espalto na siya Talagang malawak siya. Tapos ayan na yung ayan na yung Parwania Park. Ayan na. Grabe yung ko mga kabsat, pawis ko. Tagatak na. Ang init. Pero yung mga tao ko dito, simula alas 6 ng umaga kanina hanggang alas 2 ng tanghaling tapat. Yun, mas mainit yun, ang init nun. Tapos rekta pa sa araw yung tama. Talagang nangitim ng sobrang mga loko. Maitim na nga, nangitim pa. Kasi sobrang init talaga mga kabsat. Ang init talaga, sobrang init. Tapos imagine, naghahanap sila ng apartment. Tapos wala silang makita.
Sinugod nila yung buong Block 1, yung Block 4, Block 5, Block 6, Block 3. Sinugod talaga nila. Sinuyod pala. Wala silang makita. So ngayon, ang nagiging sistema, wala silang makita, umuwi sila. Kasi yung yung mga available pa na room, hindi na dito sa Parwania. Nakausap ko kasi yung may-ari ng building. Ang sabi niya, wala nang bakanting apartment, flat o partition dito sa buong Parwania. Kasi yung mga yan, yung mga may-ari ng building, may group yung mga yan, mga kabsat. Ngayon, naawa ka sa mga tao ko kasi nag-message sila. Kahit saan daw sila pumunta, wala na daw silang makita. Ngayon, sakto doon yung may-ari ng building. Kinausap ko yung may-ari ng building. Sabi ko, baka may kakilala kang pero Arabic. Sabi ko sa kanya, baka may kakilala kang nagpapaupa. Sabi ko na may bakante pa. Sabi ko, apartment, partition. Sabi ko, o kaya flat. Sabi ko, buong flat. Sabi ko, kailangan ko ng 2. Sabi ko. Sabi niya, wala na. Dito sa Parwania, wala na. Wala nang bakante. Lahat ng room, lahat ng paupahan dito sa Parwania, puno na, sabi niya. Kaya kahit saan sila maghanap, wala na sila makikita. Sabi niya gano'n. Sabi ko, saang area pa mayroong possible na may makuha sila. Sabi niya, sa Kaitan. Malayo na yun dito sa Parwania. Siyempre, hindi na siya Parwania, Kaitan na siya. Malayo na siya. Tapos, meron pang isa sa Salmia daw. Napakalayo din nun, mas malayo yun. Umaga ang travel mo mga kabsat kapag sa Pinas ka, Cavite hanggang Quezon City. Ganong kalayo yung traveling time. Pero hindi naman siya matraffic, pero syempre nakakaawa lang kasi ang layo nun. Umaga 9 hours duty sila, minsan may overtime pa. Tapos ang traveling time pa nila 1 oras. Di wala na. 1 oras one way pa lang, 2 hours. Let's say. Paano pa yung mga 12 hours duty? Wala na. Wala silang panahon para sa sarili nila. Yan, nandito na tayo sa Parwania Park mga kabsat. Parwania Park na tayo. Ayan o. Mga pasaway na, di na lumilingon kaliwat kanan. Wala na lingunan. हम लोग जो काम किए ना रात को याद है Mas malinis siya mga kabsat kumpara doon dati. Dati kasi nung umikot ako dito, maaga pa lang madumi na. Kumbaga maraming kalat. Siguro mas okay yung nagmo-monitor ngayon kasi mas malinis siya ngayon, walang kalat-kalat. Ito yung usual na laro nila mga kabsat, football. Tayo kasi butin lang naharangan kundi tatamaan ako ng bola. Where's the ball?
So yun. Dito muna tayo. Ikot lang ako saglit mga kabsat. Tapos pag ikot natin, no, pawisan na ako. Wala akong dalang tawag dito. Nakakatakot ding umupo kasi balisaw-saw ka dito, ang init. Sa upuan nila. Punta pa tayo sa looban mga kabsat. Dito tutukan mo na sa akin yung camera kasi marami akong link dyan na nakakasunod, kakasalubong. Mas malinis siya ngayon mga kabsat kumpara dati. Or mainit lang talaga kaya walang tao kaya hindi masyadong madumi. Yun siya oh. Nung nakaraan dito kami ni Mrs. nag-ikot. Nag-walking early in the morning yun. Dito kami nag-walking. Nakakatagal sila sa mga kabsat, sa init ng panahon. Tapos yung iba parang wala lang talaga. Pero ngayon yung panahon mga kabsat na masarap walking kasi talagang papawisan ka sa sobrang init din. Kabit ko lang yung tripod mga kabsat. Dito lang muna tayo tatambay. Dati dito mga kabsat may bubong to eh. Ito. May bubong yan kasi yung lubugan ng araw doon. Pero ngayon tinanggal na kasi sobrang hangin din yata. Hindi ko alam kung tinanggal o natanggal talaga siya. Grabe yung singit ko, panay pati singit ko may pawis na. Marami din naglalakad-lakad mga kabsat eh. Mga nagpapapawis, mga Dito nung natatandaan ko dito mga kabsat nung nasa Carrefour pa ako. Nagja-jogging din kami dito, nag-exercise din kami. Do sa Carrefour mga kabsat kasi sa dati kong trabaho, hindi ko na kailangang mag-exercise. Actually hindi ko na kailangan mag-exercise kasi doon naghihila ako ng pale-paleta, mga ganyan. Nag-ayos ako sa buong sa loob ng warehouse. Salesman pero sa warehouse ang trabaho. Hinahayaan ko yung mga merchandiser magbenta ng item nila. Tapos ako inaayos ko yung mga item nila. Yun yung reality. Kaya sa totoo lang hindi namin kailangan mag-exercise nung nasa Carrefour kami. Pero yung Carrefour wala na napalitan na ng pangalan. So pero available pa rin siya mga kabsat sa ibang GCC na area. Sa Egypt may Carrefour pa. Yan. Dito wala na eh. Pinalitan na. Dahil din yan sa tension na nangyayari dito sa Middle East. Kasi yung Amerika, sinuportahan nila yung ang tawag dito, yung Israel. Tama ba? Yun. Tapos against sila doon kasi yung Israel, binanata nila yung isang Muslim na country. Tapos against sila ngayon binoboycott nila. France yung hindi ko alam correct me if I'm wrong. Ganon. Tapos parang yun, mahina talaga yung benta. Hindi kagaya dati nung nasa Carrefour pa kami mga kabsat. Ang bentahan talaga namin dati, palabas pa lang ng warehouse, papunta pa lang ng selling area yung item. Talagang ubos na, talagang sinasalubong kami ng customer. Ngayon hindi na mga kabsat kasi normally ngayon ang labanan ngayon is online. Yung trabaho ko ngayon online ordering. Hindi na kailangan ng magpunta, mag-effort pa pupunta sa shop, makipag-agawan, ganyan. Hindi na, lahat online na. Dati naliligaw pa ako dito mga kabsat eh. Naliligaw pa ako dati dito nung pumunta ako dito. Pero ngayon hindi na, kabisado ko na, alam ko na. Kung saan ako lalabas, saan ako papasok. Dati hindi ko na alam na sana yung main highway, ganon. Ngayon alam ko na kahit saan mo ako dalhin. Alright, ako na.
Nagtitingin sila sa akin, nakatingin sila sa akin kasi mag-isa lang ako nagsasalita. Pero hindi, andyan kayo eh. Andyan kayo mga kabsat. Hindi ako mag-isa nagsasalita. Kaya nasabi ko, hanggang andyan kayo, andito lang ako. Diyan lang kayo, dito lang ako. So yan mga kabsat, tawag dito. Sobrang init ng ng camera. Hindi ko alam kasi mainit yung temperature talaga mga kabsat kaya sobrang init din ng ng camera. So nag-decide ako na baka hindi ko na ma-capture ng pag-uwi ko mga kabsat kasi kailangan kong i-cool down yung camera natin kasi nga sobrang init talaga. So ayan sila mga kabsat. Ayan. So ang gagawin natin mga kabsat, ganyan lang naman siya mga kabsat. Nung nakaraan nga pala dito kami saan ba kami kumain mga kasama ko sa trabaho. Dito yata kami kumain sa area na to. Diyan. Pero clean as you go kami dito mga kabsat. Kasi karamihang nagdudumi talaga dito yung mga ibang lahi mga kabsat. Hindi mo maiwasan yan. Samot-sari yung dito, kung saan ka makita mga nag-sports. Dito sa loob ng park, mayroong sports complex ang tawag doon. Basta yun na yun. Mga naglalaro. Pero dito may din dito malaking parking lot or something. Ito. Volleyball naman sila dito sa labas na to. Sa labas ng sa labas na to ng parking. Nagkakcho pa siya. Nagkakcho pa nga. So yun, uwi na tayo mga kabsat kasi madilim-dilim na rin. Pero wala namang problema kung madilim-dilim na. Ang inaano ko kasi itong camera mga kabsat. Sobrang init nitong camera. Sobrang init talaga. Parang hindi mo na siya pwedeng hawakan eh. Kasi dahil na rin siguro sa temperature. Yan. Dito, tingnan. May papakita pala ako sa inyo mga kabsat. Dito sila, mayroong iba naglalaro. Dito na sa labas ng ng parking. Sa parking. Ng tao dito. May tao dito. Anong tao dito? Park. Halo-halo na rin yung laro nila dito mga kabsat eh. Merong nagba-volleyball. Yan, nagbabalik tayo na memory full ako. So, andito tayo sa labas ng park ngayon mga kabsat. Yan. Kinakapture ko yung yung mga iba pang games dito. Andyan, yung volleyball. Ayan, nagba-volleyball sila. Volleyball naman yung laro nito mga ta. Tapos, doon naman sa dulo, yan, cricket naman to, yung laro nila. Cricket yung laro nila. Tapos, doon, football. Di ba? Ang saya. Football naman yun, doon. Tapos, ito, volleyball. Dalawang court ng volleyball. Yan, itong side na to. At may cute na aso. Katabi ko pa kayo isa. Tatlo na sila. Ayan o. Buti nakakasurvive itong mga to kahit napakainit. Dumadami na yung pumapasok dito sa Dumadami na yung pumapasok dito sa park. Kasi hapon na. Wala nang masyadong araw. Pag wala nang masyadong araw, yan, dumadami na. Tsaka sensor, solar din tong ilaw nila dito. Solar yan.
kapag madilim na, lumalakas din siya. Yan. Tsaka papansinin nyo mga kabsat, kumpara sa Pilipinas, ano siya, dito wala siyang mga wirings na talagang nakabaon yung mga wire dito mga kabsat. Wala makitang wire na nakaibabaw. Hindi ko na i-capture yung sarili ko. Ko na lang yung mismong park mismo. Madami din mga kabsat na marami ring walking kagaya ko. Pero ang pinagkaiba, handa ako. Ay, hindi pala 100% na handa mga kabsat. Kasi ang nadala ko lang, ito lang, inumin ko. Pero wala akong pamulas ng pawis, anak ng ayun lang. Dahil sa may bandang medyo itaas na ng park. Ayan. Malinis na siya kumpara dati. Dati medyo alanganin ito eh. Kasi yung mga din, mga nagtatambay, mga nag-unwind, makalat. Sarap sampigahin. Pero nung simulang ng rules yung Kuwait, yung luminis siya. May kalat pa rin, andun pa rin yung kalat niya mga kabsat, pero hindi na kagaya ng dati. Ito naman para sa mga kids. Yan, yung para sa mga kids. Yan, yung para sa mga kids naman to. Yan. Siyempre, hindi mawawala yung dating. Yung dating mga kabs, hindi mawala yan. So yan mga kabsat, pauwi na ako. Kaso lang tumawag sa akin si Madam. Sabi niya, bili daw ako nito. Ito. Kita nyo ba yan mga kabsat? Hindi ang Oppo IT. Medyo mahina yung background nila eh. Kaya yan, bili tayo niyan. Card niya naman yung gagamitin ko eh. Wala nang laman yung card ko eh. Yan. Tinanggap din. Nagdolo ko ang isa ng payment namin. You have a new order. Nakuyaki ka na yung mo? Ayoko po. Oo, wala siyang target. Makapagpay dito sa ito Wala siyang target. Sumusunod siya sa mga lalaki. Ikaw, boy, bembangan ba? Sa kaya umalis na. Boy, thank you. Okay, thank you. Nakuyaki, boy. Yan mga kabsat, napag-utusan pa tayo, inabot na tayo ng dilim sa daan. Pinabili ako ng taro nung isa ni Madam. Tapos mamaya babalik ako dito sa gym. Ayan. Babalikan ko yan mamaya. Magbubuhat ako. So papahinga lang ako ng konti. Pero mamaya na siguro ako mga kabsat. Kasi ganitong oras marami talagang tao dyan eh. Sa gym. Mga siguro mga around 9 o'clock ng gabi. Yan, punta ako dyan. Pero wag muna ngayon, papahinga muna ako. Mga siguro, gaya na sabi ko, mga 8 or 9. Yan, lalabas ako para mag-gym. Yan, capture ko ulit. Pero sa ibang way naman na ako dadaan mga kabsat. Kasi nung nakaraan, nag-capture na ako. Nag-capture na ako dyan. Ang problema, nakorap yung file. So, tawag dito. Actually, inan ko na yung inan ko na yung video ko kanina sa Paronia Park. Ang siste.
tinuloy-tuloy ko na rin kasi na full na yung ano, yung memory. So nagplan akong bumili ng memory card. Ang problema, mga kabsat, ang mahal. Alam mo yan. Napapanganga na lang ako eh. Walang yan, nasa ano siya? Nasa 50 KD. 50 KD yung isang memory card, 512 GB lang yon. 50 KD, so magkano yun? Magkano ba yun 50 KD? Ang hina ko talaga sa math, mga kabsat. Mga nasa ano, ang 10 KD kasi, ano, 1,900 pesos ang 10 KD. So, mga let's say nasa 7 to 8,000 siya. Yun, 512 GB lang yun ha. Yung ano, tas V30, yung minimum na requirements ng ano, ng packet. DJI packet. Yun yung ano, memory ay yung micro SD na dapat supported niya. So yun. Actually, madilim na to mga kabsat. Naka night mode lang. Kaya naka low light lang pala siya. Kaya ano, kaya medyo maliwanag sa inyo. Ayan yung daanan. Yung usual na dinadaanan ko mga kabsat kapag ano, nagji-gym ako sa gabi. Yung kapag ayaw kong may nakakasalubong ako. Dito ako madalas sumadaan mga kabsat kapag ano. Bit-bit ko pa rin yung request nung isa, yan o. Taro. Ano bang ano ng taro? Parang ubi lang yata to eh. Pero masarap siya mga kabsat. Masarap yung ano. Itong si Mrs. lang din yung nagturo sa akin ito. Masarap daw yan. Nung tinry ko, nagustuhan ko naman. Kasi nung una ang gusto ko, avocado. Kasi masarap talaga yung avocado. Pero parang nagustuhan ko rin yung taro. Ang pinakaayaw ko lang mga kabsat is yung yung tawag dito, yung sago. Kasi sago parang nasusuka ako dun sa kahit anong sago, kahit na gelatin. Yun. Kapag nakakain ako nun, nasusuka talaga ako. Hindi ko alam pero hindi ko alam kung bakit, pero paborito naman ni Mrs. yun. Pero ayoko talaga. Kapag nagluluto siya ng gumagawa siya ng buko pandan, yan. Di ako nakain. Talagang di ako nakain. Kasi hindi ko alam, basta siguro dahil na rin nung bata ako, nakakain ako ng dikya. hindi naman totally literal na dikya. Kumbaga, nakakain ako nung jellyfish. Yung sa kasi sa Pangasinan kami nakatira mga kabsat dati. So normally sa amin tawag dito, naliligo sa dagat, hindi naman sa dagat, sa ilog, sa malaking ilog, ganyan. Yun yung normally sa amin doon. Naghahabolan pa nga kami nung airpot ko dati ng ng pamatpat eh. Nahabol niya ako sa pamatpat. Tapos kunyari sisisid ako. Tapos pag sisid ko, nasa ibabaw ko na siya. Ganun yung Pero nung natuto akong lumangoy dati. Kaya bago ako natutong lumangoy, marami akong struggles na pinagdaanan. Andiyan na yung nakakain ako ng jellyfish. Nang hindi sinasadya. Siraulo din kasi yung mga kalaro ko dati. Dati yung mga kalaro ko, meron silang hiwang jellyfish. Tapos hinalo na sa tubig. Nakainom ako ng tubig. Saktong nakain ko. Yun yung story nun. Suka ako ng suka ng kulay green. Yun na yun. Simula nun, kapag hanggang ngayon, naalala ko, naduduwal pa rin ako. So, yun yun. Medyo malapit na rin tayo mga kabsat. Mga nakakalahati na ako ng lakad. Ayun siya. So kapag sinilip ko na naman to, sigurado ako mga kabsat, meron namang naglalakad-lakad dito. Naikot-ikot na naman sila dito sa loob. Ganyan yan dito sila eh. Dito sila doon sa parking sa Parwania Park. Dito. Yan yung area na yan. Kita mo? May nakita agad ako naglalakad. Isa. Bali doon sa may Parwania Park kasi mga kabsat marami rin naglalakad-lakad doon. Ito may nakasalubong pa ako isa naglalakad doon. Yun. Lakad-lakad lang yan, parito yung mga yan. Parang ginagawa ko. Dati kasi mga kabsat, tawag dito, hindi ako active. Tapos
marami akong nararamdaman mga kabsat. Ano, nandiyan na yung lower back pain ko, meron siya. Tapos, ang bilis kong manaba. Tapos, dati 71 kilos ako, 71, 75 kilo. Eh, ang liit-liit ko lang. Mga siguro nasa 5'3 and a half or 5'4, ganyan ako, yung taas ko. Tapos ang taba-taba ko, di ang pangit tignan nun. Ang bansot ko. Nilait yung sarili. Kasi maliit lang ako. Tapos ang ganun pa yung katawan ko. Kaya ano, nag-decide ako na bago pa lumala yung nararamdaman ko, magpapaka-healthy ako. So yun. Saan madadaan tong taxi na to? Yun, so ang ginawa ko, nag-exercise ako. Yun yung target ko, yung kung napanood yung yung last vlog ko na sinabi ko sa video ko na tinanong ako ni Mrs. kung ano yung New Year's resolution ko. Kasi gusto niya marinig tigilan ang paninigarilyo eh. Karon doon naman na rin ako, titigil din naman ako, pero hindi muna nga sa ngayon. Pasaway. Pero ang sabi ko, kasi sobrang taba ako. Ang sabi ko, magbabawas ako ng timbang, mag-gym ako, ganito, ganyan. Tapos, which good din naman siya. Goods din man. Goods to go. Ganon. Tapos, yun. Yan, habang nagkakwentuhan tayo mga kabsat, malapit na ako. Malapit na ako, yan o. Yan. Pagdating ko dyan sa dulo mga kabsat, tatawid na lang ulit ako ng kalsada. Tapos pagtawid ko ng kalsada, ayun na yung yung malapit na dyan yung building namin. Dito nga pala ako naharang dati mga kabsat ng ng parak na nakasibilyan. Yan. Kaya kasi isa yan sa rules dito sa Kuwait mga kabsat. Dapat lagi mong bitbit ang ang imong civil ID ba? Dapat lagi mong bitbit yung civil ID mo kasi yun yung basic standard dito talaga. Kasi diyan mo ma-identify na legal ka dito sa Kuwait. Tapos kung anong company ka nagtatrabaho. Yun. Tapos through that civil ID, makikita lahat ng record mo. Kung may utang ka sa bangko, kung may utang ka sa mga ganito, sa mga ganyan, kung wanted ka sa ganitong company, mga ganyan. Kaya napaka-importante nun. Eh, dyan sa Pinas, dyan kasi sa Pinas mga kabsat, hindi ko alam kung anong problema nila dyan eh. Baga, dito, kapag isang ID lang ang kailangan mo, civil ID lang ang kailangan mo. Diyan sa Pinas, kapag kukuha ka ng kung ano-ano, ang kailangan mo, 3 valid ID, tapos barangay clearance, police clearance, NBI, mga ganyan-ganyan. Samantalang dito, isang ID lang. Sa isang ID lang, solid ka na. Naka-intact na lahat doon ng mga kailangan nilang details. Diyan sa Pinas, nako. Sabihan lang na yun, may national ID na, pero kailangan mo pa rin ng iba pang ID. Ano ba yun? Correct me if I'm wrong, kasi matagal na rin akong wala dyan sa Pinas eh. Ang kasi, common na nakikita ko sa mga nagpo-post ng videos online. Sabi nila, kailangan ng 2 or 3 valid ID. So in order to take valid ID, you need another ID to identify yourself. Pero paano yun? Di ba? Ang gulo. Kailangan mo ng ID para sa panibagong ID. Ganon. Valid ID. Di ba? Napunta na sa ID ang usapan. Yan, so andito na tayo. Lapit-lapit na rin tayo mga kabsat. Ayan na. So, medyo mahaba ang video natin ngayon mga kabsat. Pagod din mga kabsat. Pero hindi na siya ganun kainit Hindi kagaya kanina. Kasi kanina napakainit talaga. Yung temperature ngayon kaya na eh. Kaya dinala ko rin yung tubigan ko. Naubos na nga yung ice Nalusaw na yung ice. Pero konti-konti lang iniinom ko kasi baka maihi ako eh. Dito pa naman hindi nga pala kagaya dyan sa Pilipinas mga kabsat. Kung naihi ka kahit saan kanto ka humingi pwede. Dito bawal. Makita ka, mahuli ka, yari ka. Dito bawal talaga. Kaya hanap ka talaga ng ihian kung saan pwedeng umihi. Wala kang makikitang ganyan. Dito lang. Nantawid tayo mga kabsat.
Kaso takbo tawid eh. Grabe oh. Ayan oh, may dyan oh. Tawid tayo. Huminto eh. Hindi tawid. Konting pagtitiis na lang mga kabsat. Malapit na ako. Malapit na ako. Parking lot na ulit. Grabe, ilang oras din ako naglakad. Magdadalawang oras din ako naglalakad mga kabsat. Di ba ang layo? Na-close ko na yung exercise ring ko. Pero mag-exercise pa rin ako. Lalabas pa rin ako para magbuhat mga kabsat. Yun ako sa parking lot. Tanaw mo na yung building ko. Ito yung favorite spot kong daanan eh. Ayoko lang pinapadaan dito si Mrs. Kaya nagsabi ko kanina. Kapag pag mag-isa lang siya, hindi ko talaga siya pinapadaan dito. Ayoko siyang padaanin dito. Kasi kapag delikado eh, sobrang delikado. Takawin pa naman siya ng mga manyakol kasi maliit lang si Mrs. eh. Alright. Maliit lang kasi siya mga kabsat. Dito na tayo sa building namin. Nahuhulog pa yung shorts ko. So, yun. Maraming salamat mga kabsat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Kung umabot ka sa sa part ng video na to, sundan natin yung ilaw. Yan. Maraming salamat mga kabsat kung sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Kung umabot ka sa part ng video to at may natutunan at nalibang sa video to, isang like and subscribe mga kabsat, masaya na tayo dyan. Silip pa ako sa taas eh. Kasi ang ingay ko dito sa hagdan. Thank you so much mga kabsat. Kabsat Dario, signing off.